daw nila na reklamo sa Borlagdan pag wala itong napatunayan. At yan ang aking Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Isang lalaki tumilapon mula sa minamaneho niyang motorsiklo matapos mabangga na isang taxi. Pasado alas 2 ng hapon kahapon ng maganap ang aksidente sa harap ng Duty Free Philippines sa Parañaque City. Agad nawala ng malay ang biktima na nakilala pong si Rafael Marfil at sa ospital na siya nagkaulirat. Paliwanag ng taxi driver, bigla nilang sumulpot sa kanyang harapan ng motorsiklo kaya hindi na niya nagawang umiwas. Sa Parañaque City, isa ang patay habang dalawang sugatan nang sumalpok naman ang sinasakyan din na motorsiklo sa isang concrete barrier. Balik Ronda Report si Cedric Castillo. Cedric. Okay, Igad, isa pa uling aksidente sa kalsada. 3 sakay ng iisang motorsiklo ang sumalpok sa mga barrier sa ilalim ng isang overpass sa Sucat Road, Parañaque. Bandang alas 2 kanina nga, madaling araw nga, patay ang isa sa mga rider. Critical at sugatan naman ang 2 pa sa mga pasahero dahil sa pagkakabangga. Ayon sa ilang nakasaksi, gumigewang-gewang na ang motorsiklo ilang saglit bago ito sumalpok sa barriers. Agad isinugod sa Parañaque Medical Center ang 2 sugatan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung nakainom ang rider maging ang mga angkas nito sa motorsiklo. Ito ang aking Ronda Report ngayong umaga. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Cedric Castillo. Bahagi naman ng isang paaralan sa Parañaque City na sunog, yan ang Datamax Institute of Computer Technology. Diyan po sa Sucat. Nagsimula raw ang sunog sa ika-4 na palabag ng gusali. Swerte namang walang nasaktan sa sunog. Hinihinalang problemang elektrikal ang pinagbulan po ng apoy. Serbisyong totoo naman po tayo para sa mga laging init na init dahil sa kanilang mga buhok. Yan, gaganyan. Haba ng hair. Baka dapat ninyo nga bawasan ang inyong hair para bawas init din ngayong summer, di ba? Kaya heto po ang ating libreng pagupit sa ating mga kapuso sa Gagalangin Tondo. At diyan ang ating kasama, syempre na si Drew. Kamusta naman, Drew? Nakapagpagupit ka na rin ba dyan? Well, medyo inunahan na ako. Ha? Ayan ha? Bagong gupit. Ha? Good morning once again mga kapuso. At nandito po nga tayo ngayon sa Barangay 177, Zone, Flora Street, Gagalangin, Tondo, Manila. At kaya sila pumapalakbak dahil mamaya kakalbuhin namin sila. Hindi. Meron po tayong libreng gupit dito nga po sa Barangay 177 Zone, dito sa Tondo, Manila. Dahil nga summer na, so mas maganda pag konting manipis ang buhok nyo, konting maiksi para hindi kayo masyadong mainitan. Kaya kasama po natin ang, of course, our friends from the Philippine International Hair Cutters Association. Meron din tayong mga barbero mula sa Philippine Army. Yan. So, yan po yung gagawin po namin sa Bisyong Totoo hanggang alas 9 ng umaga. Kaya sa mga taong malapit dito sa Tondo or medyo malapit lang dito sa Maynila, pwede kayong pumunta dito. Nandito lang kami hanggang 9 a.m. Alright? Back to studio muna tayo. Cut! Parang iba yata yung puyo ni tatay, no? Parang Sobrang yung gupit. okay, silipin na natin ang mga balitang bumabandera naman sa mga pahayagan at sa internet. Narito ang ating banner stories. GMAnews.tv at Inquirer.net. Presidential son at outgoing Pampanga Representative Mikey Arroyo at outgoing Lubao Pampanga Mayor Dennis Pineda magkakampi sa pagsusulong ng isang party list kung saan sila kapwa nominee. Inay sa ilalim ng Ang Galing Pinoy Party List. Si Brother Mike naman, nominee rin ng Buhay Party List. Lalo tuloy umiingay ang pagkwestiyon ng ilang grupo sa umunoy pang-aabuso na sa ating party list system ng bansa. Hindi naman daw totoong kumakatawan sa mga marginalized sector ang ilang nominado na mga maliliit na partido. Ayan. Tapos yung akin, ayaw nyo isulong, Pilipino umiibig kay Arnold. Sino pong kinakatawan mo? Ay mga off-cam employees. Tama yun.
Marginalize sila, off-cam, ang Kasi dami yung niyan. Cameraman, PA, ang dami niyan. Kasi yung kina Mikey Arroyo diba? pala, yung kanilang party list ay para sa rights sa mga security guard. Naku. Kaya nga, ang linaw-linaw sa batas, kailangan miyembro ka ng sektor na nire-represent Oo, mo, hindi ka magtatayo or ngayon. Meron kang advocacy, matagal ka nang tumutulong sa kanila. At alam ng mga tao yon, di ba? Oo. Kaya tuloy pag ganyan, 'di ba? Parang hindi talaga Kakababuyan tayo. Oo, nagkakababuyan at saka nandoon yung syempre, iisipin mo pera-pera ba ang talagang dahilan, 'di ba? Tingnan mo si Pera-pera nga. pera-pera. Secretary Pera-pera. Reyes. Na? Mukhang di man tatabot sa ng lokal. Mababa raw ang rating. Ba, eto naman, one utak naman siya bigla. Utak. Pero nung- ibig sabihin niya Pero- party list na yun, naka-print out na ba yan? Sabi na Commissioner Larrazabal, meron na naka-print out sa balota na hindi naman hindi naman accredited. Out of 187 na Oo. nakaprint, mga 20 po ang hindi na accredited ng COMELEC, pero nakaprint Pero pa rin doon. nakaprint pa rin Kung doon. iboboto nila, hindi lang babasahin ng makina, hindi So i-recognize ito, ng makina. Nalaman lang natin na sila pala yung mga nakapila dun sa mga, kumbaga naka-print na yan. Ngayon lang Yeah. natin nalalaman kasi kung sino yung mga tao na uupo sa pwesto sakali manalo yung party list. Nasa batas Dapat nila na kasi, dapat ilabas Pinalabas, pero hindi nilalaban. Kulang na naman daw sa panahon ng COMELEC para ilabas yung gagawin nila, ilabas yung mga nominee na yan. Kasi 1, 2, 3 yan. Yes. Para kung sino uupo na kinatawan nila sa Kongreso. Kaya naman may 1, 2, and 3 dahil minsan may party list na baka makakuha ng 2 upuan. Yes, Di ba? yes. Oo. Aha. Parang 55 seats ata yung paglalabanan, 54 or 55 seats na kailangang punuin ng mga party list representatives. Pero ito, isang napakadaling paraan para maging congressman ka at lahat ng benepisyo nila like pork barrel, Yes. Meron ka rin. meron ka rin. Ang